Ayan, isang magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, mga kasolid VMR. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Mga kababayan, ito na ang napakagandang balita. Mayroon pong nakarma. Karma na po ito sa mga tambalos-los dito nga po sa ICC mga kababayan. Sapagkat itong si Mang Kanor Kalbo Mang Kanor ng ICC, si Kalbong Kanor mga kababayan, napangalawahan. Napangalawahan po si Kalbo mga kababayan. Ayan po, si Kalbong Pahak. Napangalawahan po mga kababayan ng sexual harassment na kaso. Dito nga po sa kanya rin pong mga trabahante dati mga kababayan, sa kanya pong mga kasama diyan. Aba, disin sana dapat bantay po ito. Ngayon po mga kababayan ay mukhang bantay sa lakay po itong kalbo na 'to mga kababayan. Kung mapapatunayan po ito, dito makikita po natin na wala po talagang credibility ito pong ICC mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At ito pong galawan ni Super Manga at nitong si Boying Rimulya mga kababayan. Panunuorin, papakinggan po natin ngayon ang nangyayari po ngayon dito mga kababayan, ano ho. Pero asa po tayo, ilang araw na lang, 21, 'di ba? 22, yung hearing ni Tatay Digong 21 ano? So, asahan po natin mga kababayan na sa malaot sa madali, makakauwi na po si Tatay Digong. Una mga kababayan, ito po ang kaniyang wala pong credibility mga kababayan itong nag-iimbestiga ngayon diyan sa ICC. Ito pong kanilang leader diyan sa ICC ay wala pong kredibilidad mga kababayan dahil dalawa na po ang kaso sa kanya na parehas po Mang Kanor. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, ngunit bago natin tunguhin ang ating rereaksyonan, paki-charge. Bago natin tunguhin ang ating rereaksyonan ngayon mga kababayan, ay magbabasa po tayo sa pumapasok pong report ngayon. Magbabasa po tayo sa ating report, pero nakikisuyo po muna ako sa mga ngayon palang nakabisita sa aking channel na paki-like, paki-share ang video ito nang sa ganun ay kumalat pa po mga kababayan. Kung bago ka pa lang po, paki-subscribe naman ng ating channel at paki-pindot ang notification bell all para malaking bagay na po yan sa amin na mga content creator at po mga kababayan, nagsisikap po na dalhin sa inyo ang mga tunay na balita at tunay na nangyayari sa ating bansa. Ito mga kababayan, ito na po, maraming salamat sa inyo ha. Ito na po mga kababayan ang umaatikabong balita. ICC Prosecutor Karim Khan faces another sexual miscandal allegation. Mga kababayan, itong si Kalbo Rotoy, ito pong si Kalbo Rotoy mga kababayan ay ito na ngayon, may panibago na namang sexual assault, no? Yan po ang kanyang kinakaharap ngayon itong si Karim Khan mga kababayan, Karim Khan. Ito po ang detalye nito. Ayon dito sa post, nasa na ba 'yon? Ayon dito po sa post ng Daily Tribune, International Criminal Court ICC Chief Prosecutor Karim Khan, who is also facing a disqualification request from former President Rodrigo Duterte's camp, is now confronted with a second sexual misconduct allegation. Nako, napangalawahan pala ito si Lolo Kalbo mga kababayan. Ito Lolo Kalbo, itong detalye. I-click natin ang link, itong lumabas. ICC Prosecutor Karim Khan faces another sexual misconduct allegation. Bakit another? Kasi may nauna na. Mayroon na po siya dating sexual allegation mga kababayan. Ayan po, nababasa po naman siguro ninyo, no ho? Ngayon, tuloy natin. Ito pong detalye, basahin natin ha. International Criminal Court ICC Chief Prosecutors Karim Khan, who is also facing a disqualification request from former President Rodrigo Duterte's camp, is now confronted with a second sexual misconduct allegation. Ayan mga kababayan, may pangalawa pong nagsampa sa kanya ng another na pangmamang Kanor ni Kalbo. Khan's reputation was first shaken last year when an ICC staff member in her 30s accused him of abuse.
noong ito daw pong reputasyon ni Karim Khan na leader ng ICC ay muli na naman pong naalog, muli na naman po itong na ano nagigiba mga kababayan, kasi giba na po ito eh. Nang una pa lang, giba na reputasyon niya, ngayon muli namang nagigiba, naaalog, no? Which allegedly occurred between 2023 and 2024. Mayroon na po kasing nauna mga kababayan na nagsampa sa kanya ng isang babae na around 30 years old nitong nakalipas na 2023 hanggang 2024. Ito ang detalye. In an exclusive report by The Guardian on 28 August, a second woman came forward with her own account of misconduct while working closely with Khan as an unpaid intern in 2009 when he was serving as a defense lawyer before international tribunals. Ito na po mga kababayan, mayroon lang lumapit sa kanila na isang babae na mayroon din pong sariling kwento na naganap habang siya po ay intern, wala pong bayad, intern pa lang po siya dito kay Khan, na isa naman pong defense lawyer before or dati pa pong ng depensa pa lang po siya, abogado pa lang ng ICC. Khan denies all allegations of sexual misconduct. Ayan, dininay daw niya ito, pinasinungalingan niya. However, he has temporarily stepped back from overseeing certain duties within the office of the prosecutors while an internal investigation into the first complaint is ongoing. Yan. Nagpahinga muna si Lolo Calvo, si Mang Kanor. Para hindi maanuhan mga kababayan. Ito na. According to The Guardian, if Khan is found guilty of serious breaches of his duties, the ICC's 125 members states could hold a secret ballot on whether he should remain in office. Grabe mga kababayan. Tingnan niyo po according to The Guardian, ayon daw po sa Guardian, kung si Khan ay mapatunayang guilty, mapatunayan daw si Khan na guilty, ito daw na 125 members state, katulad ng Pilipinas dati, member tayo dito, di ba? So, wala na tayo yan. Sa ICC, lahat na ng mga bansang mga member ay magkakaroon ng secret ballot, magbubutuhan pa ng sekreto para pagdesisyonan kung tatanggalin si Khan o hindi. Pero, ang nauna rito, if Khan found guilty, napatunayang guilty, tapos pag-uusapan pa ninyo kung sisibakin o hindi. Paano pala kayo kay Masita? Bakit pala itong ICC dito kay BBM, kasi si BBM napatunayan niya mismo sa sarili niya eh. Ayaw pa niyang sibakin yung itong mga tauhan niya. Nakita niya walang flood control na nangyari, pero kompleto na lahat. Ayaw pa rin niyang sibakin. Same pala sila nitong ICC, mga kababayan, Biro mo napatunayan na. Kasi ayon doon, if found guilty, saka pa lang daw sila magbubutuhan ng sekreto kung mapapatunayan na guilty. Napatunayan na ng guilty. Tapos sekreto pa ninyong pagbubutuhan. Di ba ang dapat ninyo gawin, sibakin nyo na kaagad yan? Tama ba mga kababayan? Kayo ba? Ano suggestion nyo? Ito na. Yung naratibo naman ng babae. Alleged narratives of abuse. Ito na ang kanyang sinasabi kung paano nangyari. Dinetalye na mga kababayan. Both women describe similar experiences. Yung dalawang babae, parehas daw pong nakaranas ng parehas na karanasan dito kay Mang Kalbong Kanor. Khan would invite them to his home. Ayan. Ito daw pong si Khan ay ini-invite daw sila parehas kasi parehas ang kanilang naging experience, In-invite daw sila papunta doon sa bahay ni Khan. Sit close to them. Ayan. Umuupo daw si Khan malapit sa kanila. Touch and kiss them. Ayun na. Hipo-hipo at halik-halik. And pressure them into more intimate situations. Agoy.
Pinipressure na raw mga kababayan. Kumbaga sa madaling salita mukhang pinipilit na sila para mas lalo pang maging intimate. The second complainant, given the pseudonym Patricia, said she was in her 20s. Ayun. Yung pangalawang complainant pala mga kababayan ay umiidad daw po ng mga around 20 anyos. At pangalan nga nito alias Patricia. Ngayon mga kababayan, itong si alias Patricia, ito po ang kanyang kwentong karanasan dito kay Mang Kalbong Kanor. Patricia said she was in her 20s at the time of her unpaid internship. Yan. Nung panahon na yan, siya po ay 20 years old. Nung panahon, hindi pa po siya bayad or hindi siya intern po siya na hindi po bayad. Okay? She initially called the opportunity exciting and meaningful. Ayan. Nung umpisa, ito daw po ay talagang na-excite siya at talagang makahulugan para sa kanya ito. Napaka-importante. But later said it came at a price it shouldn't have. Ayun. Bandang huli, hindi pala ito magandang premyo para sa kanya. She explained that she endured the situation because she needed a strong recommendation letter from Khan. Kaya lang naman daw po siya nagtiyaga at nagtiis dito kay Mang Kalbong Kanor para lang daw po sa rekomendasyon sa kanyang yung rekomendasyon sulat ni Khan, which she eventually received but described as a devil deal. Ayun. Ito daw pong natanggap niya naman po itong hinahangad niya na recommendation letter from Khan, na ito daw po ay dinidescribe niyang a deal with a devil. Pakikipagkasundo daw kay Satanas. Ang bahay Satanas kay Damonyo ba? Damonyo! Nakipagkasundo rin pala ito kay Damonyor, mga kababayan. Ba? May kilala ba kayong Damonyor? Patricia added that she kept in touch with Khan for professional reasons, but later cut ties after receiving what she described as a word message from him in 2019, thanking him for being a good company and a very good friend. Yan. Yung nangyari pala mga kababayan, nagpapatuloy pa siyang kasama ni Khan until nung panahon, hanggang sa dumating ang panahon na nakatanggap siya ng sulat kay Khan na word daw po yung message na nagpapasalamat daw po itong si Khan. Teka lang, bakit nagpasalamat na lang naman bilang magandang kasamang kaibigan? Very good friend. Company, kasama, di ba? Good company, magandang kasama, mabuting kasama, and a very good friend. Nawirduhan daw po siya dito mga kababayan sa message na ito. Kung kaya't dyan, tinanggal niya na or hindi na po siya nakisama pa dyan. She replied, sumagot siya dito kay Karim Khan. Karim, it does not make me happy to hear from you. Yun, ang sagot niya, ang reply niya, hindi ako natutuwa sa ginawa mo pang Mang Kanor sa akin. Dinagdong ko lang Mang Kanor, wala doon. That is why I do not respond. Ayan. Kaya naman pala, hindi siya nag-respond kasi hindi niya nagustuhan yung sinasabi ni Karim. I wish you wouldn't contact me. Please don't do it anymore. Ayan. Ako ay hoping or sana wag ka nang mag-contact pa sa akin or mag-chat-chat pa sa akin. At nakikiusap ako sa iyo, Kalbong Kanor. Huwag ko nang uulitin. From then, Khan stop messaging her. Ayun, tumigil naman daw itong si Kalbong Kanor. Kasi nga napahiya na siya, pinagsabihan na siya. Tigil ka na kami kalmuhan sa iyong pagkakanuran dyan. Khan's response. Khan's representative rejected the allegation saying, it is wholly untrue that he has engaged in sexual misconduct of any kind. His law firm, Carter Rock,
said CAN is cooperating fully and transparently with the ongoing inquiry. Yun daw ang sagot naman ni CANS, mga kababayan. Ito na ang link kay Duterte. Separately, CAN is also the subject of a disqualification bid filed by Duterte's lead counsel, Nicolas Kaufman. Ito na mga kababayan, nag-file po si Nicolas Kaufman para masibak po itong si Karim Khan diyan sa ICC. Contrary to some media reports, Kaufman clarified in a live stream interview that the motion was not withdrawn, but replied in June after new disclosures. What was published on the ICC website was the camp's previous motion filed on April. Ayun. Kinaklaro po dito ni Nicolas Kaufman, abogado ni Tatay Digong, na hindi po sila nag-withdraw para ito si Kalbong Kanor mapasibak. Kaufman argued that Khan's past role as a victim's representative has compromised the fairness of the investigation against Duterte. The ICC Appeals Chambers has yet no issue a final ruling on this request. Ayan. Walang credibility in short, mga kababayan, dahil itong si Karim Khan na leader ng ICC ay may mga sexual assault victim na kung mapapatunayan ay saka pa lang sila magpapasekretong magbubutuhan kung pwedeng tanggalin o hindi. Grabe, ano mga kababayan, intindi. BBM na BBM lang datingan, mga kababayan. So ayan, napanood na ninyo mga kababayan kung ano po yung mangyayari dito. Nakita nyo na po, narinig nyo na po mayroon pong good news dito kay Tatay Digong, kaya pag nagkataon itong si Tatay Digong maaga-aga po itong mapauwi. Baka kasama na nito, no? Pwede po itong i-attach. Biruin mo yung leader ng ICC, leader nyo dyan naman. Walang credibility para mag-imbestiga. Diba? So, anong maasahan ng taong bayan dyan? Kayo nga rin dyan, makasalanan kayo. Kayo nga dyan, marami rin kayong kaso eh. O, kung ipipilit nyo yung gusto, ay talagang tatanggapin nyo ang bintang ng taong bayan na kayo ay kangaroo court. Pang-kangaroo lang yan eh. Kasi, hindi yan ng tamang batas dahil unang-una kayo nga lumabag sa sarili nyong batas eh. Diba? Mayroon kayo dyan rules na dapat, ang rules ninyo dyan, Rome Statute na sinasabi, ang akusado dapat dito muna dinggin sa lugar kung saan siya nasa sakupan o taga saan siya. Dito sa Pilipinas, wala, diniretso niya kagad sa dahig dyan, tinanggap nyo naman. O di ba, kangaroo court yan? Yan mga kababayan. Ito na. Punta na po tayo dito sa mga kanilang planong matindi, mga kababayan. Ito po. Bakit si Boyeng nag-apply sa ombudsman? Kahit siya po ay mayroon din po siyang mga kababayan, mayroon din po siyang kinakaharap na kaso sa ombudsman. Tingnan niyo po ito mga kababayan, ayan Boyeng Remulla walang clearance sa ombudsman. Ayon sa patakaran ng GBC, ang sinumang may pending criminal o regular administrative cases ay hindi kwalipikado sa nominasyon bilang ombudsman o deputy ombudsman. Yan mga kababayan, hindi daw siya pwede. Breaking news, Remulla wala pa ring ombudsman clearance. Dito ko po ito, nakita ko lang po ito sa ang balita ngayon mga kababayan sa Facebook. Remulla wala pa ring ombudsman clearance daw. Kinumpirma ng Supreme Court na si Justice Secretary Boyeng Remulla ay wala pa ring clearance mula sa ombudsman. Isang pangunahing requirement para sa kanyang nominasyon ng Judicial and Bar Council, GBC, sa bakanteng posisyon ng ombudsman. Noong Agosto, ipinabatid ng GBC na kinakailangan ni Remulla na magsumite ng certificate mula sa ombudsman na nagpapatunay na wala siyang nakabinbing kaso. Ayon sa patakaran ng GBC, ang sinumang may pending criminal o regular administrative cases ay hindi kwalipikado sa nominasyon bilang ombudsman o deputy ombudsman. Those with pending criminal or regular administrative cases are disqualified from being nominated for appointment to any judicial post
or as ombudsman or deputy ombudsman. Ang may pending criminal o regular administrative cases ay hindi kwalipikado para manominate sa anumang judicial post o bilang ombudsman or deputy ombudsman. Maliwanag po yan mga kababayan, ito pong si Boyeng Rimulya ay wala pa pong clearance dyan sa ombudsman at may kaso pong nakasampa sa kanya dyan sa ombudsman at ang malupit nito mga kababayan ay nag-apply po siya para mamuno dyan sa ombudsman. Parang Mangkanor lang din ano. Parang lang yung ICC. Yung ICC, maraming kaso, may dalawa na, puro sexual assault pa, so sexual ano pa, mga kababayan, ang mga kaso, yan pa ngayon ang malalakas ang loob para mag-apply dyan sa ICC. Kita nyo, ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga kababayan. Oh. Ayan. Bakit ito nila gagawin mga kababayan? Ito, mayroon tayong natanggap nito. Ayon sa report at doon sa birada kahapon, natalakay na rin po natin ito. Ito daw po mga kababayan ay mayroon itong tinatawag na mga plan-plan nila mga kababayan. Pit plans. Ano ba ba? Synthetic plans. Dinadaan lang po natin sa tawa-tawa mga kababayan. Pero alam nyo po itong si Super Aimee, Super Manga, ay minsan nagkakatotoo po ang kanyang mga sinasabi. Tingnan po natin mga kababayan si Super Ate po ay mayroon na naman pong natuklasan. Ayan po, no? Plan A, dadalhin si Tatay D sa ICC. Plan B, impeach VP Sara. Anong nangyari? Totoo ba yan? Plan A at Plan B? Plan C, ipapakulong si VP pag-ombudsman na si Boyeng Rimulya. Plan D, assassin VP Sara. Plan E, dadayain si VP Sara sa eleksyon 2028. Mga kababayan, ano? Itong kanilang mga plano nakakatakot, ano? Kung ito'y magiging katotohanan, pero nagkatotoo na po yung dalawa eh. Yung Plan A at Plan B, di ba? Kahit alam pong illegal, kahit saan pong daling anggulo, wala po talaga, illegal po talaga ang pagkakadala kay Tatay Digong, pagkakakidnap dyan sa ICC. Pero pinilit po nila mga kababayan, no? So, ayon po dito kay Senator Aimee doon sa birada, mukhang may plano pong yung ombudsman ngayon na nandyan na naka-deputy pansamantala, temporary nakapost, mukhang may pressure daw po nitong kampo nila Boyeng. Para po si Boyeng ang masalang bilang ombudsman. At pinipressure na para isyuhan si Boyeng ng clearance nitong nakasala ngayon dyan. Mga kababayan, pag nangyari po yan, naku, nakakatakot na ang susunod na plan nila. Ano nang susunod na plan nila? Ipapakulong na daw si BP Inday. Pag-ombudsman na si Boyeng Rimulya. At mas lalo pang nakakatakot itong Plan D, mga kababayan. Sana wag po ito magtagumpay, mga kababayan. Hindi po ito magtatagumpay kung hindi po papayag tayo, no? Pero kung pababayaan po natin itong mga Duterte, magtatagumpay po ang masamang plano nitong mga tambaluslos na ito, mga kababayan. 'Di ba? Tingnan niyo naman, no? Paghuli kay PRRD mas mabilis pa sa kidlat kaysa paghuli sa magnanakaw ng bilyones sa flood control projects. Madaming salita kaysa kilos. Ayon kay Senator Dr. Richard Mata, mga kababayan. Kita nyo, di ba? Mabilis pa sa kidlat ang paghuli kay PRRD, pagdakip or pagkidnap papuntang dahig. Samantalang ito pong paghuli sa mga bilyones na ninakaw dito sa flood control project, na kanya-kanya pa silang takipan, mga kababayan. Kita nyo naman, di ba, ang ating napanood, no? Kita nyo naman, mga kababayan, di ba, ang ating mga napanood ditong video? Na ilalabas na ni Congressman Toby Chanco ang USB, ayaw pa rin nilang ipakita, di ba? Hinaharang po nila, mga kababayan, ang paglabas ng ebidensya ni Congressman Toby Chanco. Ayan, no? Nilalabas na ni Congressman Toby Chanco ang ebidensya, ayaw pang ipakita, ayaw pa nilang ipalabas nitong mga tambalos-los, mga kababayan. Him as a resource person.
Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I i-correct have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair, have the floor. just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse Suspend. to I have invite. the floor. Mr. Chair, Suspend. motion to suspend. Mr. Itong si Move Janet forward. Garin, mga kababayan, bida-bida talaga ito, ano? Ilabas na sana yung ebidensya eh. Total, wala naman dyan yung ano, di ba? Wala naman dyan si Saldico, pinapatawag, hindi ayaw rin nilang ipatawag. Itong si Abante, bida-bida. Akala ko ba Abante, napakayabang mo na patawag mo si Mayor Magalong, hindi mo naman pinapatawag. Ngayon nang may motion na ngayon na ipatawag si Saldico dahil siya yung natatarget dito ng ebidensya. At ditong USB na hawak-hawak ni Congressman Toby Chanco. Ito naman si Janet Garon, ayaw naman pabuksan, di ba? Ayaw naman ipakita. To the interpellators that have Ano said, ba ang tinatago ninyo? Yan ang tanong dito, ha? Ano ba ang inyong kinatatakutan? Ayan, no? Ayan yung dalawang yan, no? Na hindi paulit-ulit natin pa rin malaman itong kung mangyayari. aso o ano ni Tambay o ni Salde. Thank you. Ha? Congressman Mga Campo, kababayan, then itong Congressman. dalawang ito, oh. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Yan nga. Exempted ang congressman. Paano ba nakarating yan ng mga project na yan kung hindi dumaan sa congressman? Pakisagot nga mga congressman kung may nakikinig sa atin na congressman dito, wala naman siguro, ano? Congressman siguro, baka may nakikinig sa atin congressman. Di ba mga kababayan? So, ito yung sinasabi dito. Pag wala kayo sa official hearing, pag walang na bumablangka sa inyo, walang kumukontra sa inyo, napakagagaling ninyo, lalo na yan sila Abante. Pero pag yan, mayroon na silang kasama mismo nila dyan na may alam, at dapat alam yung mga sasagot at sasabihin, bakit niyo pinipigilan? So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair, have the floor. just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse Suspend. to I have invite. the floor. Mr. Chair, Suspend. motion to suspend. Ayan mga kababayan, suspend na lang sila ng suspend kasi hindi na nila po kakayanin, no? Pinipilitan talaga ni Congressman Toby Chanco na mayroon siyang nasa kanya yung floor eh. Bakit ayaw nyo ibigay? Bakit ang gusto nyo ibigay table? Floor ang kay gusto ni Toby Chanco eh. Hindi pala, USB. I have an USB. Ipalabas natin. Meron naman kayong monitor. Ba't kayo takot na ipalabas ang USB? Bakit mga ba takot mga kababayan? Bakit takot? To ask this question. Wait. So, excuse me. Yes, Your Honor. There's a motion po. Motion. I seconded the motion. I thought it was already. But I don't think Secretary Bonoan will leave as yet. Thank you. Thank you. I seconded the motion of the Honorable Irise, Your Honor. Ayan na. May second din motion doon sa motion ni Can Congressman we restate the Erese. motion, please? Mr. Chair, I move to that this committee invite chairman of the Committee on Appropriation, chairman of the last Congress, the 19th Congress, para malaman po natin kung paano, ano yung talagang
istorya, bakit nadagdagan na may 100 bilyon at saan nila kinuha yung mga programa na yon na idinagdag sa pantalang sinasabi po Secretary Bonoan na hindi naman po sila yung nagbigay ng mga programa na ito. Alam niyo, Kita nyo mga kababayan, sinasabi ni Bunuan, hindi daw po silang nagbigay, paano nadagdagan. Tumutugma po itong mga kababayan sa sinasabi ng Tatay Digong noon na mayroon po talagang naisingit o mga insertion. Hindi na po alam ng lahat. Mayroon na lang pong nakakaalam. Ayon naman din doon kay Kimbo, yung dating appropriation chairman, co-chairman, ay mayroon daw pong technical group. Technical group na lang nila. Nailan na lang po yun, na yun na lang daw ang nag-fill up, mga kababayan. yun po, especially on flood control projects, kung malalaking proyekto to, dapat po meron mga environmental compliance certificate. So, mahalaga na malaman natin saan galing ito. So, ang nakakaalam lang po yun dito, former senator po at si Congressman Saldico, sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. And I'm sure, yung mga opisina nila, yung staff nila, sila nakakaalam. Dahil sila yung nagproseso itong mga insertions. Mr. Chairman, Mr. Chair, I seconded I would the like motion to I would like to second. Yes, Your Honor. May I? I would like to second the motion. I would like to explain why. You know, last August 4, I delivered a privileged speech questioning the mangled beyond recognition 2025 budget. And I was very specific. Yan mga kababayan, papunta talaga ito dito kay Saldico lahat ng tinutumbok. At nakakainis lang mga kababayan dahil ayaw po nila talagang invitein kasama na si Mayor Magalong, mga kababayan. Pero sa kabila ng lahat ng ito na po mga kababayan ang ating Pangulong Duterte. Malapit-lapit na po siyang makalaya at makabalik dito sa ating bansa. Kapit lang po tayo mga kababayan dahil ito na po, marami-rami na po ang mga congressman na itinatayo na po nila ang kanilang karangalan. At marami na rin pong congressman ngayon ang nagsisipagtakbuhan ngayon at umaalis na po ng ating bansa nang hindi po nalalaman kung anong dahilan. Nadati kayayabang, nadati talaga naman kung makapagsalita, accountability, ganito ganon, puro ganon, no? Kaya nila pina-impeach si BP Inday Sara. Ngayon, nasaan na sila? Di ba? Yan po ang ating sinasabi mga kababayan, na kayo dati, pag may mga nangyaring kung ano man kabalbalan, kayong mga mayayaman na mga politiko, mabilis lang kayo makatakas kasi may pera kayo eh. Hindi katulad sa amin na naku, katakot-takot pang sitahan niya sa immigration. Una ka sabi, may pera ka ba? Ganun ka. Di ba? Sa kanila, hindi na masita dahil dami ng pera, sapal kagat, ayan may bangko ako. Di ba? Kasi yan eh. Tayo, kalamor, tayo intawon, tayo pila lang ang atong kwarta sa bangko, mahirap yung naayos sa kalibo. Di ba mga kababayan? So, ayan nga po ang ating napapag-usapan at napapagkwentuhan ngayon dito sa araw na ito. Ang napakaganda lang dito kasi si Tatay Digong ay malapit na po natin masilayan or makitang muli dito sa ating bansa mga kababayan. At wish natin na talagang malusog si Tatay Digong na makakabalik dito. Sana ang kalusugan ni Tatay Digong ay mapangalagaan pa dyan sa ICC. Kapit lang tay, ilang araw na lang kasi kung talagang susunod lang po sila sa batas, susunod lang po sila sa tamang procedure at tamang patakaran, ay naniniwala po ako na makakauwi ka na po, Tatay Digong, dahil wala ka pa naman pong kasalanan, ngunit pilit ka lang po nilang gustong yurakan. Mga kababayan, sama-sama po tayo, huwag po tayong bibitaw dito sa ating mga prinsipyo, sa ating mga pinaglalaban. Kasi ito pong mga Duterte, sila na lang po ang totoong nagbigay po sa atin ng malasakit para sa ating bayan. Marami na po, nagsawa na po tayo sa mga paikot-ikot, recycle na lang po na style nitong mga ito. Sila na po nung araw ang nandyan, yet wala po silang nagawa na katulad ng mga nagawang kabutihan ng mga Duterte sa ating bansa, mga kababayan.
nagsipagyaman po sila. Pero mga Duterte nanatili pong nagiging humble, nanatili pong mahirap or sakto lang despite na narating na po ng mga Duterte ang pinakarurok ng posisyon na dapat marating ng isang Pilipino. Mga kababayan, wag po tayong padadala ng kanilang mga laro, no? Bantayan po tayo, sama-sama po natin bantayan itong mga nangyayari sa ating bansa. At magdasal lang sila, itong mga congressman, na wag tayo matulad nung nangyayari ngayon sa Indonesia. Dahil talaga naman ang taong bayan, talagang pinalayas ang mga congressman dyan. Pinasara talaga ang congress nila dyan. Baka mamaya, hindi naman po natin sa sinasabi mangyari dito sa atin, para-parehas lang din naman eh. Tao rin naman ng Indonesian, tao rin naman ng mga Pilipino eh. Di ba? So para-parehas lang din po yan, may mga damdamin na nakakaramdam ng sakit at sama ng loob. Muli mga kababayan, ako si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Kung nakarating ka po dito sa ating dulo ng video ito, huwag ko sana makakalimot mag-iwan ng komentaryo. At paki-like na rin po, paki-share ang video ito sa Facebook at Messenger. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay at pagsuporta. At lalo po tayong maging buo para sa pag-support dito sa mga Duterte, mga kababayan. Okay? Pilipinas, as always, God first po. Bye-bye!